Inanatan ni Ka-Eric itong si Makabayan Bloc Franz Castro, sa ginagawang pagpapanggap na makabayan samantalang ito ang salot ng bayan, at pinuna din ni Ka-Eric itong Kongreso na malayang nakakapagsalita itong mga NPA sa Kongreso. Ayon nga kay Ka-Eric itong Makabayan Bloc kagaya ni Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Broses, na ginagamit ang pera ng bayan para pabagsakin ang gobyerno, at tila kinakampisan pa ni Martin Romualdez. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. May papakinggan tayo na isang maiksing video clip ng talumpati ni Franz Castro sa loob ng Kongreso at dito makikita nyo kung gaano kabaluktot ang mga pananaw nila at ang kanilang ikinakalat na mga lason sa loob ng Kongreso at may mga inaasam-asam pa sila na pakikinggan sila ng mamamayang Pilipino. Go ahead and take it away, brother. Noong nakaraang buwan, tayo ay nagulat sa nakakabahalang pag-amin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit niya ang intelligence funds upang magpatupad ng extrajudicial killing sa kanyang mga nasasakupan sa Davao City nung siya pa ay alkalde nito. Sa isang programa ng Sunshine Media Network International o ng SMNI, sinabi niya, and I quote, "Ang intelligence fund binili ko, kaya ganon ang Davao." Dagpa niya, and I quote, "Yung mga kasama nyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo," unquote. Ang mga pondo na ginamit ni dating Pangulong Duterte upang maghasik ng programa Pilipino ay mga pondo ng taong bayan. Mula mismo sa mga mamamayang biktima. Hindi lamang nagtatanong ang mga tao kung bakit isang malaking bahagi ng pampublikong pondo ay itinatago at ginagawang lihim mula sa publiko. Ang pag-amin na ito ay nagbibigay ng batayan upang payagan ng ICC na imbestigahan ang aligasyon ng crimes against humanity na isinagawa ng dating Pangulong Duterte at mabigyan ng katarungan ang libo-libong Davao City at sa iba't ibang bahagi ng bansa. May obligasyon pa rin ang Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC dahil inutos ng dating Pangulong Duterte ang withdrawal isang buwan matapos masimula ng investigasyon ng ICC prosecutor at naging effective ang withdrawal noong 2019 lang. Sa ibang salita, nananatili ang obligasyon ng bansa na protektahan ang karapatang pantao ng mamamayan. Nananatiling may pananagutan ang dating Pangulo para sa mga terribleng krimen niya dahil sa kanyang di umano'y gera laban sa droga, na sa katotohanan ay madugo, di makatao at walang katarungang gera laban sa mga ama, ina, kapatid, bata at mamamayang mahihirap gamit ang pera at rekurso ng taong bayan. At para makamit ang katarungan para sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nananawagan kami na sana ay makipagtulungan ang Administrasyong Marcos Jr. sa ICC sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Ginoong Speaker, at muli magandang hapon sa ating lahat. Mauna ako ha. Sa bawat kataga na sinabi ni Franz Castro na yan, alalahanin ninyo kung sino siya. Siya ay isang urban operatiba na nasa Kongreso ng teroristang organisasyong CPP, NPA, NDF at lahat nung sinabi niya dyan. Yan ang ginawa nila. Yan ang mga krimen. Yan ang mga atraso nila sa taong bayan dahil si Franz Castro ang nagbigay ng proteksyon at ng depensa sa mga NPA, sa mga terorista. Pinagsasabi niya tungkol kay Pangulong Duterte. JK siya. Yan yung mga, she even mentioned mga nanay, mga tatay. Yan ang ginawa ng CPP, NPA, NDF at nagawa nila yan dahil sa mga katulad ni Franz Castro. Magkakadikit ang bituka ng CPP, NPA, NDF, lahat sila. Yung mga NPA for 54 decades, mga kababayan, mga kapatid na katutubo, yung mga anak natin na naging NPA, edad na mga gulang na 20, 18, 17, 16, yan ang mga atraso ni Franz Castro. Klaro. And one more thing, no, yung sinabi niya, Eric Franco, no, yung sinabi niya na yung sinabi ni PRRD daw kasama nyo, totoo yun, patay niya ang mga NPA. Kung kaya't ang Davao ngayon
ang Davao City, ang Davao Region ay wala na, insurgency free na dahil yan ang ginawa ng ating Pangulo bilang kanyang katungkulan, bilang isang presidente, bilang isang alkalde na dapat gawin ng lahat ng ating mga lingkod bayan. Kailangan tanggalin na ninyo ang mga teroristang yan at unahin natin yung mga nandyan sa Kongreso. Unahin ninyo yan si Franz Castro. Yun. Dugtong dyan, Ma'am Lorraine, Miss Ina Franco, before ng inyong pagpapahayag. Una, malinaw po na utos ito ng Communist Party of the Philippines. There you At NPA po ang pinagpoproteksyonan ni Franz Castro sa kanyang mga paglilinaw tungkol sa issue ng extrajudicial killing sapagkat kung mayroon po sa kasaysayan ng ating bansa more than 15,000 soldiers and police, pati mga KAFGO, more than 20,000 civilians. At ang grupo ni Franz Castro, ng grupo namin noon, more than 3,700 sa purgahan or the purging na hindi sila nagpasori. Mga bata, like ang 4 na buwang sanggol, Rano Massacre, na karamihan kalahati mga bata, minor de edad, dumanak ang dugo sa kanal. Diyan sa may Rano, sa may Digos area, sa Davao. Kit Absalon, Kit Absalon. sa kanyang uncle. Pwede nyo ba i-flash yung mga photos at saka yung mga na-recruit ni na Franz Like Castro? sina Malvin Cruz. Yes. At marami pa, no? Ibig sabihin po, tama ang binabanggit ng aming kasama na si Ma'am Lorraine, that what actually Franz Castro is describing on the floor of the House of Representatives, mga kababayan, ay ang karumal-dumal na krimen at pananagutan ng CPP, NPA, NDF. Sa Mindanao alone, there are around 1,200 record ng mga katutubong tribo at mga elders at leaders ng iba't ibang pamayanan sa Mindanao. Admitted ito, may mga police blotter ito ng NPA. And last year lang, sa Negros 23, barangay captain, barangay kagawad sa Negros, na inaamin ng NPA. So saan ang hustisya dito sa ating pamunuan ng House of Representatives para bigyan ng halaga at espasyo sa loob ng Kongreso ang ganitong karumal-dumal na tagapagtaguyod ng krimen ng teroristang grupong pinagtatanggol at pinagtatakpan nila? That is a very high question coming from the people at pananagutan niya ng ating House of Representatives. Bakit hinahayaan dyan na gumamit ng mikropono at resources ng ating mamamayan ang tagapagtaguyod at tagapagwasak ng ating bayan? Kung saan itinaguyod nila ang terorismo. 3 sila dyan ang nandyan ngayon. Raul Manuel ng Kabataan NPA recruiter, ang Gabriela na NPA recruiter din, at pati na ang Alliance of Communist Teachers. Pangalawa, baluktot po at mali ang pananaw ni Franz Castro na kumo si Presidente Duterte ay mahilig gumamit ng hyperbolic statements. Pag sinabing hyperbolic statements, ginagamit niya yun as a figure of speech para magkaroon ng emphasis doon sa kanyang mga gustong gawin in the enforcement of decisive rule of law at law enforcement. Pero hindi naman niya sinasabi na labagin ang batas. Sinasabi nga niya, pag lumaban, pag may baril at ayaw bitawan ang baril, obligado ang law enforcement units ng suspects, otherwise mamamatay ang mga sundalo at pulis. Walang mali sa ganyang pagtingin sapagkat kailangan nating ipatupad ang batas. So mali yung pagtingin na yon na parang nag-run amok si Pangulong Duterte gamit ang mga pondo ng gobyerno. Third, baluktot din ang pananaw ni Franz Castro para sabihin niya